Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Fake news, pinagwatak-watak ang mga Pilipino. Nagpahayag ng pagkabahala si Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz sa lumalalang pagkakahati-hati ng mga Pilipino dahil sa pagkalat ng fake news, online disinformation at misinformation. Ito ang sinabi ni Ruiz sa pagharap nito kahapon sa ikatlong pagdinig ng House Tri-Committee kaugnay sa mga malisyoso at fake online content. Binigyang diin ni Ruiz ang pagkakawatak-watak na nararanasan sa bansa ay hindi nalalayo sa kaguluhang nangyayari sa Estados Unidos. Nagpapasalamat naman ang kalihim sa hakbang ng Tricom sa pag-iimbestiga sa fake news at tiniyak ang pakikipagtulungan ng PCO, Department of Justice at Department of Information and Communications Technology upang labanan at sugpuin ito. Ayon sa kalihim, ang pagsugpo sa mapanlinlang na nilalaman sa internet ay isang mahalagang laban na dapat harapin ng buong bansa. Nagbabala naman si Ruiz sa panganib ng pagkakawatak-watak ng mamamayan na dulot ng online disinformation at fake news. Binalaan rin niya ang publiko tungkol sa mga panganib ng deepfakes. Sinabi niya na nakatanggap ang PCO ng mga reklamo mula sa ilang overseas Filipino workers na nabiktima ng mga scam gamit ang deepfake technology at peking video ng mga kilalang personalidad. Hinikayat din ni Ruiz ang pagpapatupad ng regulasyon, hindi lamang sa mga online media practitioners kundi maging sa mga social media platform tulad ng TikTok, Facebook, at YouTube. Aminado si Secretary Ruiz na isang malaking hamon na hindi nakabase sa Pilipinas, ang mga tinukoy na social media platforms. Samantala, panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Matapos ang 3 linggo bawas presyo sa mga produktong petrolyo, ay asahan naman sa susunod na linggo ang panibagong taas presyo. Ayon sa Department of Energy, na maaring maglaro mula 60 centavos hanggang 1 peso ang itataas sa kada litro ng gasolina, habang ang diesel ay mayroong 10 centavos hanggang 50 centavos ang pagtaas sa kada litro, at maglalaro din mula 10 centavos hanggang 30 centavos ng pagtaas sa kada litro ng kerosene. Isa sa mga nakitang dahilan ng mga DOE ay ang ginawang airstrike ng US sa Yemen laban sa mga Houthi rebels. Sa araw pa ng Lunes malalaman kung magkano ang taas presyo na kadalasang ipinapatupad sa araw ng Martes. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.